May naghain uli ng panibagong impeachment complaint ang ilang grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa update live na magbabalita mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, sino ang nag-file at nag-endorse sa pangatlong impeachment complaint na yan laban kay VP Sara? Yes, Cheryl. Ngayon nga dito sa House of Representatives to, naghain na ng impeachment complaints yung mga religious group, pati na rin sa pangunguna yan ni Attorney Amando Ligutan. And endorse yan ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ngayong Lunes nga. Inaabangan natin ngayon kung ano nga ba yung nilalaman, pero nasabi na rin ngayon, ongoing yung parang press conference dito, no, kasama dyan yung 6 grounds for impeachment, kabilang na nga ang bribery, plunder, culpable violation of the Constitution, maging ang betrayal of public trust para nga doon sa pagpapatalsik, no, kay Vice President Sara Duterte. Doon din sa recital of facts, no, na nakalagay doon sa impeachment complaint, Cheryl, na kapaloob doon yung paggamit nga ng confidential funds ng Vice Presidente sa Office of the Vice President, maging sa Department of Education, at kabilang na nga din dyan yung threat na naibigay niya doon sa high-ranking officials natin. So bukod pa dyan, nakapaloob din dun sa complaint, Cheryl, yung outbursts daw ni VP Sara, kung saan nga sinasabi na mas kilala siya doon kaysa dun sa mga programa nga na kanyang inilunsad. So far, yan pa lang yung nangyayari ngayon at aabangan pa natin if mamaya later on today ay magkakaroon muli ng impeachment complaint, pero yan ang inabangan talaga natin dito, Cheryl. Amy, dumako tayo doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano nagdesisyon ng plenaryo na tuluyan itong ibasura? Cheryl, idineklara na nga din ng House Justice Committee na okay na yung committee report na isusumite nila sa plenaryo. Ngayong Lunes ng umaga din yan nangyari sa boto na 39 in favor at 4 ang against, para nga doon sa dismissal na nung impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi din naman ganun kabilis yung naging diskusyon dyan, no? Dahil narinig natin kanina na medyo kumontra pa yung Makabayan Doc Party List, dahil ayon din kay Acting Chair sa Party List Representative Antonio Tino, ay kulang pa daw yung naging diskusyon nga doon sa recital of facts na naihain ng second impeachment complaint, kung saan inendorso niya rin ito, no? Dahil dun sa unprogrammed appropriations ay hindi daw malalim na naitalakay. Yun din ang naging pahayag ni Representative Laila De Lima, kung sinasabi nga na presumptive yung naging discussions dito at kulang araw doon sa mga pagpupulong pa. Pero dahil din dun sa nangyari, no, mayorya ang bumoto na ipasa na nga itong impeachment complaint, at sa House Justice Committee ay ibasura na nga itong mga impeachment complaint laban kay PBBM. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.